Rafael's point of view. Lumabas na ako sa kwartong tinutuluyan ni Isabel. Sinabi ko na magpahinga na siya dahil bukas na umaga na lang kami aalis. Actually, after lunch dapat kami uuwi. But because of what just happened, I decided na umaga na lang. Hindi naman na siya makakapaglibang pa dito kung dito mismo sa lugar na to siya nabastos. It's a good thing na naabutan ko pa siya kanina. The guy could have done worst kung hindi pa ako dumating. Sobrang laki talaga ng galit ko sa mga lalaking kagaya niya. Yung nambabastos na mga babae. Rafael, inom ka muna. Alok ni James ng alak sa akin. Tinanggap ko yon, isang bote lang naman. Tinignan ko sila kung may iba pa silang iniinom pero wala na. Tara, inom. Aalis na kami bukas. Sasabay na ba kayo sa amin o papaiwan? Tanong ko sa kanila. Sasabay syempre, sabi ni Anthony. I nodded and just stayed silent. I tried to focus my attention on my phone. Pero kusa na lang talagang pumapasok sa isip ko si Isabel. Mahal ko na ata talaga siya. This may sound cringe but every time Isabel is around, my heart will automatically beat fast. Yung nararamdaman ko ngayon kay Isabel ay hindi ko naramdaman sa mga past feelings ko. Ganito ata kapag mahal mo yung tao. Noong nalaman ko na gusto ko na talaga si Isabel, ay nag-iingat pa rin ako sa mga actions ko. I'm still acting as a boss to her kapag nasa harap kami ng mga empleyado ko sa company, and a friend to her kapag kami nalang dalawang magkasama. But unfortunately, napaamin ako ng nararamdaman ko sa kanya nang wala sa oras. I felt jealous nang tanungin niya ako tungkol kay Cyrus. Akala ko'y gusto na niya si Cyrus. Yun pala'y tungkol sa kapatid niya na Cyrus din ang pangalan ng dahilan kung bakit natanong niya ang tungkol sa kaibigan ko. Nakalimutan ko na dapat ngayon ako magkukwento kay Isabel ng tungkol kay Cyrus. Pero hindi bale na. Maybe tomorrow habang nagbabiyahe kami pa uwi or some other day. Saka ko na lang siya kukwentuhan. Tumagal pa ng kalahating oras sina Anthony uminom. Pinabayaan ko na lang silang ubusin yung iniinom nila. Basta pinaalalahanan ko na sila na maaga pa kami bukas. Nang matapos sila sa inuman nila ay bumalik na ako sa kwarto ko. I knocked 3 times on Isabel's door. It's already morning. Malapit na mag 7 a.m. It took a while before Isabel opened the door. Good morning. Let's eat breakfast doon sa baba. Sabi ko. Morning, nasaan yung friends mo? She asked nang makita wala akong kasama. Nasa room pa nila. Tara, katukin na natin. I said. She just nodded her head. Pansin kong medyo antok pa ang dalaga dahil minsan ay humihikab pa siya at kanina ay kinukusot-kusot pa niya ang mga mata niya. Nang katukin na namin ang kani-kanilang room ni na James ay mabuti na lang at gising na rin sila. We headed to the restaurant sa baba. Doon kami nag-breakfast. I noticed na hindi nagsasalita si Isabel. Abala lang siya sa pagkain, so I got bothered. Since magkatabi lang naman kami, ay bumulong ako sa kanya. Is there something wrong, Isabel? Kanina ka patahimik, hindi ka nagsasalita. I whispered. Bahagya siyang nagulat sa pagbulong ko at umusod siya palayo sa akin. At saka lumingon. Wala, sabi niya. Nauutal. I look at her worldly, but she just smiled at me. Hindi na lang din ako nagsalita. Maybe she doesn't want to talk about us bothering her. Nirespeto ko na lang at hindi na nagtanong pa. Magayos na kayo aalis na tayo. Sabi ko sa apat. Pabalik na kami ng rooms namin. Isabel still silent while we were heading to our rooms. And I'm so bothered with that. Diretso na siyang pumasok sa room niya. Wala na akong nagawa kaya pumasok na lang din ako sa room ko at nag-ayos ng mga gamit. Ilang sandali pa'y kumpleto na kaming lahat at bumaba. Lumabas na kami ng hotel. Sa kotse ni Anthony sumakay ang tatlo at kami ni Isabel ang magkasama. Rafael, play mo ulit yung music Isabel suddenly said na makaalis na kami. Sige, but you can sleep Isabel. Alam kong inaantok ka pa. Sabi ko sa kanya. Tumango lang siya pagkatapos ay sumandal at tumingin sa labas. Dumaan ng ilang minuto. Tahimik na ang dalaga. Nang lingunan ko siya ay tulog na pala. Isabel's point of view. Isabel, wake up. I heard Rafael's voice. I slowly opened my eyes at tumingin sa labas. Nandito na pala tayo, sabi ko. Rafael just nodded his head. Akala ko'y ako lang ang bababa ng sasakyan, pero bumaba rin siya kaya nagtaka ako. Nahatid na niya ako pero ano pa ang gagawin niya? He grabbed my bag on the backseat. Kukunin ko na sana yon sa kanya, pero hindi niya ako pinansin at dumiretso sa gate. Ako na ang nagbukas nun.
Nagulat ako nang dumiretso pa siya sa main door. "Hey, what are you doing?" I asked confused habang papalapit ako kay Rafael. He didn't answer me. Minuksan ko na rin yung pinto. Naabutan namin si Mama sa living room na nanonood ng TV. "Ma," tawag ko. "Nandito na pala kayo." "Oo, iho. Thank you sa paghatid pa uwi kay Isabel." Nakangiti na wika ni Mama. "No worries, tita." Saad naman ni Rafael. After I kissed Mama on her cheeks, ay bumaling ako kay Rafael na nasa tabi ko lang nakatayo. "Sige na Rafael, pwede ka nang umuwi. Thank you for bringing me home." I said and smiled a little. Tumango lang siya sa akin bago bumaling kay Mama. Tita, can I talk to you?" Tanong ng binata. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanya. "Sure, what is it, iho?" "Yung kayo lang po sana kung pwede." Wika pa ni Rafael. Tumingin naman si Isabel kay Rafael. "Anong kayo lang? Hindi ba ako kasali sa usapan niyo?" Nalilito na saad ng dalaga. "Isabel, may pag-uusapan lang kami ni tita, please." Rafael pleaded. I look at my mom. Tumango naman siya. Wala na akong nagawa. Umalis silang muna ako sa sala at pumunta sa taas ng kwarto ko. I wonder kung anong pag-uusapan nila at kung bakit silang dalawa lang at hindi ako kasama. I decided to change my clothes. I wear my oversized shirt and my maong shorts. Oversized yung napili kong isuot dahil nanlalamig ang pakiramdam ko. Medyo masakit din ang ulo ko. Kanina ko pa tong umaga pagkagising naramdaman. Inayos ko na rin yung mga gamit ko. Yung mga hindi ko nasuot na damit ay binalik ko sa cabinet ko. Yung mga nagamit ko naman ay sa laundry basket. Ilang sandali pa ay napagpasyahan ko nang bumaba na. Akala ko ay nandoon pa rin si Rafael, pero si Mama na lang naabutan ko roon. "Where's Rafael?" I asked Mama. Napalingon siya sa akin. "Kakauwi pa lang. Tinawagan raw kasi siya sa bahay nila." Tumango na lang ako. Naisipan ko na itanong kay Mama kung ano ang pinag-usapan nila ni Rafael. I was just curious about it. "Ano nga pala may yung pinag-usapan niyo ni Rafael?" I asked curiously. Tumingin siya sa akin ng saglit. "Rafael is courting you pala." Yun ang sabi niya sa akin. "He is asking my permission para ligawan ka, anak. But then I said na ikaw ang dapat ang tanungin niya. Pumayag ka naman raw." Wika ni Mama. Nagulat ako at namilog ang mga mata ko. Yun ang pinag-usapan nila kanina? Hindi ko naisip yun ah. Wika ko sa aking sarili. Yes ma, pumayag ako. Is that okay?" Tumungo naman si Mama. "Oo naman, mabuti yan. I can see that Rafael is a good man, successful pa. You don't need to worry about your future. Alam kong kaya nyo na yan, malaki na kayo. And besides Isabel, you're already 25. Maybe you should really get a partner in life," she said. Nakinig lang ako kay Mama. She has a point. Pero yung future na sinasabi niya, medyo matagal pa yun. Nanliligaw pa nga lang yung tao eh. Another one, as far as I remember, yang si Rafael pala ang nagpapakilala sa akin bilang manliligaw mo. Medyo nagulat pa nga ako kanina na sinabi niyang manliligaw mo siya because he's your boss. Well, there's nothing wrong with that. Magkaedad lang naman kayo, kaya walang masama. Pero matanong nga pala kita Isabel, sa isang buwan mong pagtatrabaho kay Rafael, nagkakagusto ka na ba sa kanya? Because I know na hindi mo siya papayagan manligaw if you have no feelings for him, even a little. I slowly nodded my head. Ngayon lang namin ni Mama na pag-usapan ng mga ganito. I don't know what to say. Yes ma, I like him." Mahina akong sagot. After Mama and I had a talk, ay bumalik na rin ako sa room. I want to rest. I feel like laying on the bed the whole day. Parang masama ang pakiramdam ko. Gusto kong mahiga na lang buong araw at magpahinga. Gusto kong matulog pero hindi naman ako nakakatulog. Nakahiga lang ako. Balot na balot ako ng kumot dahil giniginaw ako. I was just staring at the ceiling of my room until I heard the door open. Pagtingin ko ay si Mama. "Isabela, lalabas lang ako. Mag-groceries lang ako. May papabili ka ba?" Umiling-iling lang ako. "Wala po ma." Mahina kong sabi. Pagkatapos ay nagpaalam na si Mama. I was left here in our house alone. Biglang pumasok sa isip ko si Cyrus. Should I tell my mom that I met someone? Nakapangalan ng nawawala niyang anak? Kaedad at kaparehas pa ng mga ngiti ng anak niya. There's a part of me who wants to tell her, but a part of me don't. I want to tell my mom that I met a guy who has the same name, age, smile of her long-lost son,
because I want to give her more hope. But a part of me doesn't want to tell her about it. Ayoko mabigyan si Mama ng mga false hope. Ayoko umasa si Mama, lalo't hindi naman ako sigurado. Kaya saka ko nalang sasabihin sa kanya kapag sigurado na ako. I just need to clear things out. Hindi ko pa pala nakakausap si Rafael. Hindi pa siya sa akin nakakapagkwento about Cyrus. Maybe kapag nalinawan na ako at kapag sigurado na ako, ay pwede ko nang sabihin kay Mama. Hindi ko na malaya na sa pag-iisip ko ay nakatulog na ako. Nagising na lang ako dahil nagre-ring yung phone ko. Agad ko yung kinuha sa side table ko at agad yung sinagot nang hindi man lang tinitignan kung sino ang tumatawag. Hello? I answered the call with a low voice. Isabel. Agad kong nakilala ang boses na yon. Rafael, napatawag ka. May kailangan ka ba? May ipapagawa ka bang office work? Sunod-sunod kong tanong habang nakapikit ang mga mata. No, wala. Sagot niya. Nagtaka naman ako kung bakit siya napatawag. Bored lang siguro o walang makausap kaya tinawagan niya ako. I just stayed silent. I waited for him to speak. Isabel, may gagawin ka ba later? Maya-maya itanong ng binata. Maglalaba lang naman ako mamaya. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Sige. Sabi na lang niya. Bakit nga pala? Tanong ko sa kanya. Alam kong hindi naman siya tatawag para tanungin lang ako kung may gagawin ako mamaya. Wala naman. I just want to check on you. Patanong ni Rafael. He just want to check on me. Okay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tumahimik na lang muna ako. Tumagal ang tawag namin ni Rafael ng kalahating oras. Nakipagkwentuhan lang siya. Nasabi na rin niya sa akin kaya raw hindi na siya nakapagpaalam sa akin kanina ay dahil tinawagan siya ng mom niya. Hindi niya nasabi kung bakit at hindi ko na rin siya natanong. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya hanggang sa magpaalam na siya. Bumangon na ako sa kama. My head still hurts. Kinuha ko na yung laundry basket kung nasaan yung mga lalabhan kong damit na dinala ko sa resort. Dahan-dahan naman akong bumaba ng hagdan. Nadaanan ko si Mama sa kitchen na inaayos yung mga pinamili niya kanina. I started washing my clothes. I use our washing machine this time. Minsan kasi hindi ko yun ginagamit kapag sinisipag ako. Mano-mano kumbaga. But I'm not feeling well this time, kaya nag-washing machine na lang ako. Pagkatapos kong banlawan yung mga winashing ko, ay gumamit na lang din ako ng dryer para matuyo agad. Alas 5 na rin kasi ng hapon. Nang sumapit ang gabi ay kumain na kami ni Mama ng dinner. After that ay bumalik na ako sa kwarto ko. Inihanda ko ang susuotin ko bukas sa office dahil balik trabaho na. My sleep went peaceful. Dire-diretso naman ang naging tulog ko. But I didn't expect what to feel pagkagising ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Masakit yung ulo ko. Medyo mainit din ako. Kahit na gusto ko pang magpahinga at matulog, ay pinilit kong bumangon na. May pasok pa ako sa trabaho. Pagkatapos kong maligo, magbihis at magayos, ay lumabas na ako ng kwarto. Dumiretso ako sa dining. Naabutan ko si Mama na bihis na bihis. She's eating breakfast, kaya umupo na rin ako at kumain ng konti dahil wala akong gana. Good morning, Ma. Ba't bihis na bihis ka? Aalis ako. I'm going to a vacation with your tita. Kasama yung mga college colleague daw namin. I'll be gone for a week. Sorry, ngayon ko lang nasabi sa'yo, Isabel. She said. Napatango na lang ako. I remember Tita Linda. Close friend siya ni Mama. Will you be fine here? Kung gusto mo, papupuntahin ko yung pinsan mo rito para may kasama ka. Agad naman akong umiling kay Mama. No, Ma. I'm fine here. Nasa office naman ako madalas. Ako na pong bahala rito. Wika ko pa. Tumango na lang si Mama. After I ate breakfast ay uminom na ako ng gamot. Kailangan kong pumasok kahit na medyo masama ang pakiramdam ko. I arrive at the office at 7. I think, wala pa si Rafael. It's nice to be back. Kahit na 2 araw lang akong nawala rito. I'll check Rafael's schedule. Wala siyang meeting ngayong araw. Pero maraming paperwork siyang gagawin at pipirmahan. Hey, good morning, Isabel. I heard someone said. Napaangat tuloy ako ng tingin. Nandito na pala si Rafael. Good morning. Wika ko pa. Sabay ngiti ng tipid pagkatapos ay binaling ang tingin sa binabasa. Ilang sandali pa ay binigay ko na sa binata ang copy ng schedule niya. Did you eat breakfast? He suddenly asked. Tumango naman ako. Pumasok na ako sa mini office kaya nagpaalam ako sa kanya. I opened the laptop in front of me. May hahanapin lang akong file. Nang makita ko na ay binasa ko iyon.
Yung ibang napag-usapan lang pala to sa meeting ni Rafael tapos ni Natasha. Naalala ko na naman yung babaeng yun. Masama na nga ang pakiramdam ko tapos naalala ko pa yung inasta niya sa akin. Tapos yung ginawa niya kay Rafael. Pagkatapos kong basahin yun, ay agad kong isinara ang laptop. Mas lalo atang sumasakit yung ulo ko. Tumayo na rin ako at hininaan ng aircon na nandito sa office. Nilalamig kasi ako. Pansin kong mainit pa rin ako kagaya kanina. Naupo na lang ulit ako. I stared at the papers in front of me. Kaya ko naman itong gawin dahil hindi naman masyadong marami. Pero pakiramdam ko nadadamihan ako. Parang hindi ko to lahat magagawa. Tumungo na lang ako sa table. Medyo isinubsob ko ang mukha ko roon at pinatagilid ang ulo ko. So I'm facing the wall. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. I just felt someone's hand on my forehead. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Kita ko ang mukha ni Rafael na labis na nag-aalala para sa akin. Aaminin na kaya ni Isabel na in love na siya kay Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.